Hello, magandang araw sa inyo mga kaibigan. Narito na naman po ako at ang bago nating kaibigan na ipapakilala at ikukwento sa inyo na kung saan at kung paano ko siya nakilala. At alamin natin ang kwento ng kanyang buhay at kung anong klaseng pagkatao meron siya. Pero bago ang lahat, sana nasa maayos at magandang kalusugan kayo. Patungo po pala kami ngayon sa Vigan, probinsya ng Ilocos Sur. At sasamahan nating umuwi ang ating kaibigan dahil first time niyang magmaneho pa uwi sa kailang probinsya gamit ang biniling sports car na Mitsubishi RS Eclipse top down. At napansin nyo ba na siya seryoso sa pagmamaniho? Dahil nakafocus talaga siya sa kalsada. Lagi rin daw siya nadaan dito. So nga lang, first time niyang humawak ng manibel pauwi sa kanila. Pero habang siya nagmamaneho, meron siya mga ilang kwento sa akin na kung saan siya nagsimula at kung bakit niya binili ang sasakyang ito. Isa pala ito sa pangarap niya na makabili ng ganitong sasakyan. Na habang wala siya rito sa Pilipinas ay talagang pinag-ipunan niya po ito. Nagsikap at nagsipag ng makaipon at makabuo ng pambili dito. Naitanong niya sa akin kung okay lang daw ba na bumili pa siya ng ganito. Ganoong meron naman daw siyang isa pang sasakyan. Ang sagot ko sa kanya, deserve niya naman yon dahil pinag-ipunan at pinaghirapan niya naman at tama lang na para iregalo niya sa kanyang sarili. At mas mali naman kung ang pambili nito ay yung inutang at yung ninakaw. At yun ang masasabi mong maling-mali. At tama lang din na bilhin mo ang lahat ng gusto mo, lahat ng mga pangarap mo. Pero alam mo rin sa sarili mo kung kailan ka titigil ng pagbili ng mga hindi na masyadong kailangan at piliin at kung anong mahalaga, mga importanteng bibilhin para magamit mo pagdating ng panahon. O diba, ang galing-galing kong magpayo para akong si Correct. Yun. Sa di namin inaasahan, gulat kami dahil ito'y biglang lumipad. At ayan nga, biglang napatanong ang ating tropa kung okay lang yon. Nasagot ko, okay lang naman yon. Basta kung sakaling mangyari ulit yon, huwag ka lang magugulat, matataranta para iwas aksidente na rin. At dahil sa expressway nga kami, hindi na kami huminto at pinagwalang bahala na lang namin. Kaya tumuloy-tuloy na kami. At saka na lang siguro pag nakakita na kami ng mga levee, pwedeng paghintuan para ma-check ang ilalim. Sana walang aberyang mangyayari para tuloy-tuloy at mabilis lang tayo makarating sa ating pupuntahan. At tara, tuloy na natin ang takbo. Eksakto lang, napakaganda ng panahon, makulimlim, hindi mainit at walang ulan banda rito. Kaya relax na relax ang pagmamaneho ng ating tropa. Pero napapansin ko sa hindi kalayuan, nangingitim at makulimlim ang langit. Bago ko pala makalimutan ang lahat, pinikilala ko pala sa inyo ang bago nating kaibigan at tawagin na lang natin siyang Banabad De Leon. Isang binata na tinutupad ang kanyang mga pangarap, gagawin lahat ang mabuting paraan para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga pamilya. Kahanga-hanga, di ba? At yun nga, pagdating namin sa boundary ng Bulacan, may mga bugso-bugsong ulan, may malakas at may mahina. Ang nakakatuwa lang, wala na kami madaan ng baha. Kaya tuloy-tuloy lang po ang aming paglalakbay. At sana gabayan tayo ni Lord na walang aberyang mangyayari sa atin sa daan. Kas nating nilalakbay at marating ang ating pupuntahan. Kaya tara, let's! At ayan, pahinga muna tayo. Ito ang una nating stopover. Matapos ang 2 oras na takbuhan, nagyaya kasi ang ating kaibigan na magkape muna at mag-snack ng kaunti para mawala ang antok at ngalay sa kanyang pagmamaneho. At para makapagpahinga na rin ang lumalaki nating tiyan at baka pumutok pa nang wala sa oras. Yun. Wala kang bag na wala ba? Ha? Wala kang bag na. Sabay ba? Sumabit ka ba kanina? Ay, yan. Ay, baka din sa ano kanina. Hindi ba yan? Pagkabi wala pa yan, di ba? Baka din sa... Sumaya daw kanina sa inyo. Bakit? At ayun nga, itinuro ko sa kanya ang napansin kong gasgas sa unahan at ilalim na bahagi ng sasakyan. O, ano lang naman to? May lipstick, may nabibili naman yung lipstick. Lipstick yan doon. Hindi, dati may gas-gas din yan. Yung sumapit siguro kanina. At alam nyo ba na ito ang problema sa akin pag bumabiyahe ako na malalayo? Nasirain ang aking tiyan sa biyahe. At lagi ako naghahanap ng toilet.
At shoutout pala sa ating mga tropa, kaibigan dito sa outlet na ito. Masaya kaming sinalubong nila at welcome na welcome rito. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na kumuha ng video. At dito, nagsimula na namang magkwento ang ating kaibigan na si Van na ayon sa kanya, naging empleyado rin siya ng isang maliit na hotel sa kailang bayan at kumikita rin ng minimum wage katulad na ating mga kaibigan. Kaya ang kwento niya, nagsikap siya para makalabas siya ng bansa at makasubo malaking sahod at makaranas ng marangyang buhay kasama ng kanyang pamilya. At yun daw ang kanyang pinagsisikapat sa ngayon. At tara, tuloy na natin ang ating paglalakbay. At siya uli ang magiging driver natin. At natutuwa siya sa kanyang nabiling sasakyan. Gustong gusto niya itong maniuin. Ang ganda kasi ng buga ng makina. At lower dito. Subalit nag-uumpisa na nga umulan. Kaya ingat lang tayo. At samahan natin ang kundi dasal. At ayan, nakalabas na tayo ng expressway. Ito na po ang bayan ng Rosales. Time checks is 7 o'clock na ng gabi. At meron pa tayong 4 na oras na tatakbuhin. Magpapahinga lang muna tayo dito ng mga 10 minuto. Pantanggal na sakit ng likod. At ayan, nakarating na rin tayo. Welcome po sa ating sarili at nakarating na tayo sa probinsya ng Ilocos Sur. At time check, alas 9:30 na ng gabi. At dito na rin tayo maghahapunan. Dahil dito ipapatikim sa akin na ating kaibigan ang isa sa mga masasarap na putahe ng mga Ilocos. At ayun nga, hindi pa kami nakakalayo pero ilang butas at lubak na ang aming dinaanan. Kaya huminto na naman kami. At dito napansin ko na inaantok na ang ating kaibigan. Kaya minabuti ko na. At sinabi sa kanya na magpahinga siya at matulog. Huwag siyang mag-alala dahil hindi naman kami maliligaw. At gigisingin ko na lang siya pagdating sa bayan ng Bigan. Kumalampag kasi kanina. Stop over ulit kami. Ayun yung boss natin. At ayun nga, nakarating na kami ng bayan ng Bigan. Eksakto, 11 o'clock ng gabi. At dito sinabi sa akin na ating kaibigan na si Van na ikutin namin ang plaza at sentro ng Bigan. At sakto din na wala na masyadong tao. Kaya makikita natin ang kabuuan at kagandaan ng mga gusali dito.
At alam nyo ba kung saan ito? Ito po ay Calle Crisologo at kung tawagin nyo The Heritage ng Bigan, ang makasaysayang lugar panahon pa ng mga Kastila at mga ninuno nating mga Ilocano dito sa Ilocosur. At alam nyo ba na matagal ko nang gusto pumunta rito? At kung dati nakikita ko lang sa mga larawan at sa TV, pero ngayon andito na sa harapan ko. At ang kagandahan at kasarapan nito, halos solo lang namin naglalakad dito. Walang katao-tao, walang sagabal, kaya kitang-kita mo ang kagandahan nito. Talagang na-preserve nila ang mga lumang gusaling ito. At shout out sa mga taga-Bigan. Saludo ako sa inyo. At kwento ng ating kaibigan si Van. Matao raw rito pag umaga. Sa mga gusaling yan, may kanya-kanya nakapwesto. May nagtitinda ng mga souvenir, food stall at kung ano-ano pa. At ayun nga, alas 2 ng madaling araw nung nakarating kami sa bahay ng magulang ni Van. At pagkatapos noon, dumiretso na kami sa kanyang kubo. At bigla akong napawaw dito. Hindi lang pala ordinaryong kubo ito. Kung hindi, isang magandang klaseng kubo na talagang pinaganda. At ayan, maaga tayo nagising at habang wala pa si Haring Araw, at ikutin natin ang kagandahan ng paligid. At bago tayo natulog kanina, naikwento ni Van na binili niya ang lupang ito malapit sa kanila at dito na rin nagpatayo ng kubo. Ito raw ang unang investment niya para sa kanyang sarili.
at plano magpatayo ng bagong bahay na para sa kanyang mga magulang doon sa kabilang lupa nila at inaantay na lang matapos kompleto ang mga papel nito para maumpisahan na. At sa maiksing oras na nakasama ko siya, humanga agad ako sa kanya. Isang mabait na tao at mapagmahal na anak, isang lalaki may prinsipyo at may pangarap at may takot sa Diyos. At ayun, magandang umaga sa inyo lahat. Tayo pauwi na at salamat kay Van at pinagamit niya sa atin at nakapag-experience tayo sa kanyang kubo, kanyang magandang kubo at pagpapatuloy sa atin dito. At sana one day makabalik ulit ako dito. Salamat sa Van. At shoutout din pala sa ating kaibigan at kumpare na si Rudy Garal sa nagpakilala sa ating kay Van. At yan, hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muling pagkikita. Bye bye!